BRP Teresa Magbanwa, umatras na sa Skoda. Makababalik pa nga kaya ito o matutulad na rin ito sa Scarborough Shoal na dahil sa pag-atras noon ng ating mga barko ay tuluyan na itong naukupan ng mga Tsino. Ano nga ba ang naging dahilan ng pag-atras ng ating barko mula sa bahurang ito at ano ang mga pinakaposibleng susunod na mga mangyayari base sa mga kaganapang ito na ipinag-uutos ng mga pinakamatataas na opisyal ng tanggulan ng bansang ito. Ayon kasi noon sa PCG at AFP ay hindi nila aalisin ang kanilang presensya sa ating mga bahura upang bantayan ito mula sa mga planong reklamasyon ng China at ang isang paraan upang mapanatili ang ating presensya sa mga bahurang ito ay ang pagsasagawa ng rotation at resupply mission ng ating Coast Guard at mga sundalo. Sa paraang ito kasi ay nagagawa ng ating tanggulan na bigyan ng sapat na gamot at pagkain ang mga Coast Guard at sundalo na nagbabantay sa ating mga teritoryo. Bukod pa rito ay nagagawa rin nilang palitan ang mga tauhan nilang nakaistasyon sa mga barko upang makabawi ng lakas ang mga naunang personnel na nagbabantay dito. Kadalasan kasi ang ipinapadalang supply na tubig para sa kanila ay hindi sumasapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan nila. Halimbawa na lang kung ang mga ito ay gagamit lamang ng tubig dagat o tubig ulan para sa kanilang paliligo, ay maaari itong magdulot ng iba't ibang uri ng sakit sa balat na makaaapekto sa kalusugan ng bawat isa. Kaya't sa bawat resupply mission ay kadalasang nagpapalit rin ng tauhan ng barko ang tanggulan ng bansang ito. Kung kaya't ang huling resupply mission ng Pilipinas sa BRP Teresa Magbanwa sa pamamagitan lamang ng airdrop ay nangangahulugang hindi nito napalitan ng mga tauhan na lulan ng BRP Teresa Magbanwa, kung kaya't normal na lang talaga na magkakasakit ang ilan sa kanila dahil sa tagal nilang nagtitiis sa limitadong supply na nagagawa ng mga kasamahan nila. Kaya tama lamang na parangalan ang serbisyo ng mga frontliners ng barkong ito dahil sa kanilang mga sakripisyo, gayunpaman sa pagpapaalis sa kanila sa bahurang ito kasama ang kanilang barko ay isang bagay na malinaw na nagpapahina sa posisyon ng Pilipinas para sa ating teritoryo. Kung iisipin kasi nating mabuti, ay maaari naman sanang i-pull out ang mga nakaistasyon sa barkong ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng panibagong barko na lulan ng mga papalit na personnel sa kanilang pagbabantay sa bahurang ito. Gayunpaman dahil nga hirap nang makapasok ang mga barko ng Pilipinas sa katubigang ito, ay hindi na nila magawa pang tulungan ang kanilang mga kasamahan sa barkong ito, at dahil nga sa kagutuman at sakit na dinaranas ng mga ito ay pinaalis na sila sa kanilang posisyon ng kanilang mga opisyal sa kanilang departamento. Sa madaling salita ay nangangahulugan ito na wala na talagang kakayahan ng Pilipinas na mapanatili pa ang presensya sa ating teritoryo, kaya't malinaw na kailangan na ng Pilipinas humingi ng tulong sa mga Amerikano. Dahil ayon nga sa AFP chief na si Romeo Bronner ay hihingi lamang sila ng tulong sa US kung magugutom na at malalagay sa panganib ang buhay ng mga personnel na nagbabantay sa mga bahurang sakop ng Pilipinas. Gayunpaman sa kabila ng kahirapang dinaranas ng mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa ay hindi pa rin sila humingi ng tulong sa Amerika upang suplayan ang barkong ito at palitan ng mga tauhang matagal nang nagsasakripisyo dahil sa limitadong supply na nakukuha ng mga ito. At sa halip ang kanilang desisyon ay patrasin na lamang ang barkong ito sa pagsasabing hindi ito nangangahulugan ng pag-atras laban sa mga Tsino dahil plano umano nilang palitan ang barkong ito. Subalit ang malaking katanungan ngayon ay makababalik pa kaya sila sa ginawa nilang pag-atras na ito? Gayong malinaw naman sa kanila na maaaring iposisyon na rin ng China ang kanilang mga barko sa loob ng shoal ng Skoda, kung saan ganitong paraan rin ang ginawa nila noon sa Scarborough Shoal, kung saan ay nagpanatili sila ng kanilang barko sa loob ng Scarborough Shoal upang wala nang iba pang barkong makapasok sa bahurang ito, na bagamat pinananatili ng Pilipinas ang claims nito sa bahura ay malinaw naman sa mata ng internasyonal na komunidad na kontrolado na ito ng China, at dahil sa pag-atras na ito ng Pilipinas ay tila nagpapahiwatig ito na wala talagang plano ang bansa na isama ang US sa mga resupply mission nito, kaya't sa makatuwid ang pinakaposibleng kahahantungan ng mga desisyong ito ng ating tanggulan ay makipaglaban na lang ng salitaan sa pamamagitan ng mga pahayag
na hindi natin isusuko ang ating mga teritoryo habang wala namang gagawing aksyon ng ating gobyerno. Bukod pa rito, ang tuluyang pag-ukupa ng China sa bahurang ito ay mas lalong magpapahirap sa Pilipinas upang makapunta pa ito sa BRP Sierra Madre na hindi lingid sa kaalaman ng karamihan ay halos 1 buwan na itong hindi nasusuplayan ng ating sandatahan. Kaya tiyak na mas mahirap ang kanilang sitwasyon sa kasalukuyan. Kaya't hindi na nakapagtataka na sa mga susunod na panahon ay ang mga sundalong nagbabantay ng BRP Sierra Madre na ang iuuwi nila dahil tila ay walang kakayahan ng pamunuan ng tanggulang ito upang manindigan sa pagtatanggol ng ating teritoryo at tila ay wala na rin silang plano pang humingi ng tulong sa mga Amerikano kaya't may posibilidad na laway na lang ang ipanlalaban ng Pilipinas sa tagpong ito habang tuluyang kinokontrol ng China ang ating teritoryo. Ayon sa pinakahuling trust rating ng Pangulo, noong August 27 ay tumaas sa 71% ang nakuha ng Pangulo. Gayunpaman sa naganap na mga panibagong pambabangga ng China sa ating mga barko na nagsimula noong August 31 ay marahil mabilis matutupok ang trust rating na ito sa mga susunod na survey na isasagawa ng iba't ibang organisasyon sa bansang ito dahil malinaw na hindi na masaya ang mga Pilipino sa nagiging tugon ng Pilipinas laban sa mga Tsino. Kaya't hanggat maaga ay kailangan nating ipaabot sa Pangulo ang ating pagkadismaya dahil gustuhin man nating suportahan ang gobyernong ito. Kung magpapatuloy lang naman sa laway strategy ang administrasyong ito ay tayo rin ang kawawa sa huli at hindi ang Pangulo. At kapag ang taong bayan na ang sumuko, gaano man kalakas ang impluwensya ng isang Pangulo ay tiyak na babagsak at babagsak rin ito dahil mabilis na lalaganap at mas lalakas ang mga kontrobersyang ibinabato ng sambayanan dito at kung hahantong ang China sa pagtatayo ng mga panibagong artificial island sa ating teritoryo at patuloy mananahimik ang administrasyong ito, ay posibleng maulit talaga ang kasaysayan ng dating Pangulo kung saan dahil hindi magawa ng US ang kanilang plano laban sa China sa panahong ito ay maaaring muli nitong suportahan ng oposisyon ng administrasyong ito upang muling pabagsakin ng isang Marcos na isang Pangulo.